Agnieszka. Okay, good evening everyone. Blessed evening, everyone. Welcome to our Christ Compassion Fellowship Recap Sunday message about the Father's love. Before that, let us communicate with God through prayer. Father God, we thank you for this great opportunity to come to your presence. Yes. Thank you, Father God, that we are able, Lord, na balik aral ng iyong mga salita o recap para higit namin maunawaan ang mga pinag-aralan namin last Sunday. We pray that you will bless us. We pray that those who are planning to join, planning to be part of this pag-aaral mo, Panginoon, basbasan mo po kami. Yes. Basbasan mo po sila at higit sa lahat maunawaan nila ang kahalagahan ng recap Sunday message. Thank you, Lord. We ask this thing. In this we pray. Amen. Bati ka mo naman. Blessed evening po. Welcome to Balik Aral sa mensahe ng Panginoon Sunday worship. From the Word of God, we will study the Word of God from the prodigal son, but next, I think, Thursday and Friday yan. Shoutout po sa Kuya Jaja, John Ray, ang siyang nadun sa, nasa likod ng aming mga camera. Pag-aayos ng lahat na ito. Okay, we will discussing the earthly father, ano? We will place na lang yung outline after the editing. We will discuss the earthly father ay abusive father. Ako technically, hindi ko naranasan yung abusive father kasi I grew up without a father. So, in other words, 1978, when I was adopted by a Christian family from Calawag, Quezon. So, I came from Bumaka, and I was adopted by a couple with a child in Calawag. So, hindi ko na-experience sa tatay ko yung abusive father. Nais ka sabihin? Sa akin, overprotected father. Discussing abusive father first. Abusive father's father. Do you have experience o idea na mahirap magkaroon ng ama na abusive? Ako din, wala. Okay. Siguro, the word abusive dito, tumatalakay ito sa yung physical na pag-aabuso, mental na pag-aabuso. Marami yan. Marami tayong narinig na tatay na sobra ang pag-aabuso. So, yun yung mga earthly father na i-discuss natin. Mahalaga maunawaan natin na saan ba nanggaling itong mga katangian, ito pag-uugali ng isang abusive father. Siguro kaya naging abusive siya is because yung tatay niya abusive din. Tapos yung lolo niya abusive din. So repeated lang yung nangyari being abuso. So ito pwedeng abusong tatay sa pamamagitan ng physical, mental, emotional. We will discuss 4 dito, na 4 lang muna. Controlling father, directive father, overprotective father. So, sa abusive, pag tinanong ko marahil yung 3 anak, baka hindi nila maipaliwanag din kung sila ay naka-experience ng abusive father. Tama ba, Kuya Jaja? Nag-smile lang, Kuya. So, kung kayo ay nakaranas ng pag-aabuso ng inyong ama, ay pwede mo siyang ibahagi sa amin paano nyo ito na-handle, paano nyo ito na-overcome. Kasi ako, wala akong maibigay na payo, pero sa Bible, ang daming mga karanasan yan na hindi kayang ipaliwanag na minsan sa buhay nila naging abusive father. So, pangatlo ay controlling father. Siguro in definition, the word controlling, ito yung hindi ka na makagalaw. Kontrolado ka. In other words, may nais kang gawin, kontrolado ka. Yung may gagawin ka, kontrolado ka. Kailangan para may permiso pa sa kanya. So, yun yung mabigat sa isang earthly father. Kasi nga, controlling, kasi yung tatay kasi nagpo-provide. Yung tatay kasi ang gumagawa ng mga decision making, kaya kontrolado ka.
So, ang nangyayari sa mga bata, ang negative impact nito kapag controlling ay nagiging masikreto, magiging malihim. Kasi controlling baka controlling siya ng tatay niya, kaya yun ang dahilan. So, yun yung mga example ng controlling father. So, kung meron kang karanasan na sa iyong buhay bilang anak, sa iyong tatay, naranasan mo yung controlling father, you can share with us so that we can pray with you, we can pray for you, para maintindihan natin na yung controlling father ay meron bang advantage, meron bang disadvantage yung controlling father. So, one thing na nakikita natin mahalaga na tayo mismo ay maunawaan natin yung controlling. Yan ay yung mga ugali at katangian ng isang earthly father. Pangatlo, directive father. Ito yung mapagutos. Tama ba? Okay, yan nga. Directive father. Ito yung marami akong kilala at nagkaroon din ako ng counseling na yung isa sa mga ayaw ng mga anak. Yung inutusan lagi sila ng tatay. Okay? At meron tayong when my wife and I ay nasa isang gawain dito sa Muntinlupa, ay meron tayong ginawang may ginawa tayong program at tinanong natin yung mga ang ayaw nyo sa inyong tatay. So, doon, marami silang isinulat yung ayaw nila sa tatay. But, to be honest, sa kanila, wala tayong pinagpaalaman at hindi natin to sinabi sa mga magulang. Kasi, ayaw nating offensive yung mga isinulat. Kasi pag tinanong mo yung mga bata ngayon, mga anak nila, ano ang ayaw na ayaw mo ano ang ayaw mo sa tatay mo? So, yun ang nakakalungkot. Kasi pag hindi mo nailabas yan, magiging makikimkim ka. Kaya nga tinatawag na directive father. Ito yung siguro yung mapagutos, yung inuutusan lagi. Karamihan ngayon, mga bata ayaw talaga inutusan. Pag inutusan mo, wait lang. Ka napapatawa. Wait lang. Wait lang, Yun yung yun ang nakakalungkot na yun, mamaya na, but ako, yan, controlling, kinokontrol daw sila ng kanilang mga magulang, controlling father. Kaya napakahirap unawain kung ano talaga ang katangian. Hindi ko kasi nagawa itong abusive father, hindi ko naranasan, controlling father, hindi ko rin naranasan, directive father. Siguro paminsan-minsan nautusan ko yung mga bata. Pero kung kaya ko rin lang, especially yung magbubuhat ng mabigat, kasi gusto ko rin talaga pinapawisan ako, minsan So siguro in the word directive, hindi ko masyado maipaliwanag sa inyo kasi hindi ko naranasan, hindi ko naranasan. At sa susunod na gabi, magsasite kami ng mga character in the Bible kung paano sila naging tatay. For example, si Jacob kay Esau at tama ba? Ay hindi, baligtad. Si Esau at si Jacob, magkapatid. Ang tatay nila sa isa. yung nakokontrol, directive. Ngayon na pang-apat, overprotective father. Ito yung yung mga tatay na sobra ang protection dahil siguro meron silang mga past experience at meron silang parang paranoid. Kung wala pang ginagawa, baka mapahama ka, baka mahirapan ka, in advance ka agad yung isip nila. So yun yung mga katangian ng abusive father, controlling father, directive father, overprotective father. Kaya natin nadidiscuss ito
ay naitopic natin yung Father's Love. Isa sa mga real talk sa iglesia ay bihira ang napakaraming tatay. Kasi ang mindset ng tatay ay trabaho. Aalis ng alas 6, uuwi ng alas 5, pagod. Wala nang relational partnership sa mga anak. Wala nang kung minsan pagod na, mas maraming time sa trabaho, mas maraming time sa barkada o kasama sa trabaho. So yun yung limited yung relation. Kasi yun din ang natutunan nila sa tatay nila, which is lolo naman ang mga anak nila. So parang repeated lang, pasilin-salin lang yung mga issues na dapat yun. So yun, So may 4 tayo na binibigyan natin ng emphasis ngayong gabi. Abusive father. Kung naranasan nyo na ang tatay nyo abusive, naranasan nyo yung controlling father and directive father and overprotective father, ay you can message us and then you can give us mga insight paano ba natin ma-overcome ng mga ganun mga tatay. Actually, ang message natin ay talaga para sa mga tatay na pwedeng maging bahagi ng ating programa. Paano natin madidevelop na hindi tayo maging abusive? Paano natin madidevelop hindi tayo controlling father? Hindi tayo directed father and the overprotected father. Anything na you can say before we 15 minutes? Meron ka ba? Diyan sa 4 muna. Bukas, discussing natin itong 4 na ito. Abusive, controlling, directive, overprotective. Hindi ko ma-identify yung father ko diyan. Siguro siya. Protective father. So, parang ina-example mo si Papa. Pero siya, protected father. Protected siya Sige, in a sense na parang marami siyang ito dapat, ito ganyan. Huwag mong gagawin to, huwag kang gaganyan. Yung mga ganon. Kasi pinoprotectionan niya kami before kasi nauna kaming mga anak niya, puro kami babae. So ako panganay, tapos sumunod sa akin then matagal kami nagkaroon ng anak na lalaki. So kapatid na lalaki. Kapatid na lalaki. So very protected si Papa sa amin bilang mga anak niya na babae. So natin kuya, pakibalik mo nga doon sa umpisa, itong 4 na ito, natin, bigyan mo ng isang PowerPoint. From the beginning, from the beginning. Doon sa wag mo na yan. Yung pinakadulo, babalik ka doon sa umpisa. Doon sa umpisa. Okay, para maintindihan natin so, tingnan natin ano ba yung mga larawan ng tinatawag na overprotected father. Back to sa introduction yan. Okay, yan. Okay, next. Yan, ito. Ayan, mga klase ng ama dito sa lupa. Next slide. Number 1, yan nga, abusive father o maabuso. So, makita natin sa larawan na talagang merong mga katangian. Next slide po yan. May iba't ibang klase ng ama sa lupa. Controlling father, kumukontrol na ama. Pangatlo. Sige, next kuya, yung pangatlo. Kuya, pangatlo. Then, yan, directed father, mapagutos na ama. Pangapat, kuya. Yan, natin pangapat. Yan, yung protective father. Naghihigpit pala sa Tagalog. Ama. So, if you have an experience of that porn, na yan, mahigpit, Ako, hindi masyadong naghihigpit pag alam kong ang aking anak ay nagsabi ng gagawin at yung mga niya. So, yung mga may mga advantage yan, disadvantage. Okay? So, ako ang higpit. Shoutout po sa protected aming faithful tither ni Lord, faithful ministry partners for your support. Gusto namin i-flex yung ginagawa mong good deeds sa amin to continue the ministry that God entrusted to us.
God bless you in return and your family. Ingat ka sa iyong Always. trabaho. Hebrews Bagamat ano yung 16. trabaho niya? Temporarily, parang contractual, pero I pray, we will pray for you. Yes. Kapatid, na ikaw ay ma-regular for the glory of God. Yung isa din natin na faithful tither din, may the Lord bless you. Marami ka rin clients. More clients. More clients, kasi nandiyan nakakatulong ang Kuya Jaja, sa inyong mga passive income. May the Lord bless you. Actually, ang purpose na yung mga giving nyo. Sa lahat po ng mga partners namin, yan. Okay. Ay lahat po ng mga tithes, offering, love support will be Thank you. designated sa ating One Bible, one soul. Kahit faith hashtag goal. one Bible. Hashtag One one Bible with one soul. Kahit po ito, sa marketplace to po ay 580. Sa PCBS, Philippine Bible Society, is possible 550 and 380. Mahal po ito. And then ito po sa marketplace ay 195, pero sa Shopee at everything medyo na po ito, 275 And ito naman po ay umaabot din ng 275 Pinay version At tayo po ay nagbibigay din ng Bible sa mga guro, minimum 500 and above ang halaga ng Bible kasi we want them to read the Bible. Kung yun lang ang aming time. So for your generous heart, yun po napupunta sa mga gawain ng Panginoon. In fact, iniipon po yan. yes, Then savings. kapag sinisavings na, pag enough na, tsaka kami pupunta doon sa kasi hindi pwedeng parang ilan-ilan lang ang bibilihin mo. So talagang ginagathered po lahat yan para isang puntahan kasi every 3 months ang aming pag-iipon ng funding. Then pagpunta sa Bible League, tsaka naman siya i-request. Hindi po namin libre nakukuha, FYI. Ito po ay binibili din po ng ka-helps mula sa mga generosity ng sama-samang mga partners namin na nag-offering, nag-love gift. So, iniipon po yan. Pag naipon na at enough na yung funding, tsaka kami pumupunta sa Bible League at nire-request yung mga Bible. Yun po, so kaya wag po kayong maghinawa kasi lahat ng inyong ibinibigay sa gawain ng Panginoon will be recorded in heaven kasi for the Lord. Kasi kung para sa amin yan, kung para sa aming sarili yan, ay mas nakakatakot kung gagawin namin para sa aming sarili. So we are doing this kind of ministry of faith goal. Actually, for the record, we reached 25,000 Bibles to 25,000 recipient of Bible. Estimated natin ay 3.6 million. Since 2014. So, ilang taon na po. So, napakabuti ng Panginoon kasi continuous po siya. Meron tayong advocacy na mabigyan ng Bible ang mga mananampalataya. Actually, nationwide po tayo. Pag napanood nila ito, nag-request sila ng Bible. Ang kinukuha lang naman natin, kompletong pangalan, mobile number, at address. Free na po ang Bible, free na rin ang shipping nito. Actually po, yan po ay individual. Pag local church po ang nanghihingi ng ating Bible, ay we refer it to the Bible League of PCBS o PBS. Kasi po, more than 10 ay hindi na po kami nagigpit except sa aming denomination kasi alam po naman namin na ang denomination ay part ng aming bahagi kami sa Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Kami po ay narito sa
District of Southern Southern Tagalog, led by our DMS Arnel Herradora. So naroon po kami, we are saturating the Southern Tagalog para kahit papaano ay matulungan namin sila sa Bible. Last May 30 hanggang July ay kami nasa Palawan. So doon namin May and 30, not July. June pala, June. May 30 and hanggang June 10. So, dinala namin yung mahigit 100 plus. 100 plus na Bibles. Children and for adult sa dalawang bayan sa Palawan. Tsaka Poimen Bible. Meron Tsaka po kayong Poimen programa Bible. kung kalooban ng Panginoon, 100 Poimen Bible. Ang Poimen Bible po ay nagkakahalaga ng 800 to 900 pesos. So kung yun ay 100, we need 80,000 to 90,000 excluded the shipping nito. So we are praying that the Lord provide everything as long as kalooban ng Panginoon yan. So ngayong gabi dadako po tayo sa prayer. Pag-pray natin yung mga tatay at mga anak nila na nakaranas sila ng abusive experience and overprotective. Ay pag-pray natin yan din. Hope and pray na yung mga tatay ay maging malapit sa Diyos. I-discuss natin yan in the coming Friday, yung perfect father. Bakit siya naging perfect? So, kung mayroon po kayong prayer concern, message us in our car helps. Message us sa aming Christ Compassion Fellowship FB page. And ganoon din po sa aming YouTube channel, the Christ Compassion Fellowship Kamako, ang aming YouTube channel. So I pray that you will type yung manalangin. May dagdag ba mga prayer concern? So any prayer concern po, ulitin ko lang yung sinabi mo rin po. Direct message po kayo sa mga Christ Compassion Fellowship FB page and ka-helps concern or kailangan nyo ng Bible para sa gusto nyong matuto at makilala ang Panginoon, feel free to message us. Yun, medyo pagod lang po kami pero kami po ay nagnanais na may bahagi pa rin yung recap. So, diniscuss natin yung mga earthly father. In other words, we are not attacking them. We are not judging them. Meron lang po talagang nais ipaayos ang Diyos sa buhay nila. And lastly, meron po tayo natanggap na prayer concern, healing touch kay person, hindi po kasi nagpa-mention ng pangalan na January 2024 pa po. Almost 1.5 years na sila pabalik-balik sa ospital. I pray na actually plano ko silang imbitahan dito to receive a certificate din of lack of appreciation kasi year 2000 ay bahagi na po siya ng aking buhay para sa gawain ng talagang napakaganda ng kanyang partnership po at may bahay po siya dito. Lote pala sa bayan-bayanan. So, pray natin na gumaling po siya. At meron din tayong mga kapatid po na may karamdaman. Ay nawa ang Diyos ang kumilos siya. We have 5 minutes to pray. Pray for our country. Pray for the LGU, the PNP, the Kamako. And then pray for the missionary of Kamako. And pray for those who are healing sa mga kaibigan. Tayo po manalangin. Awa naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, we are not perfect Father. Marami po kaming kahinaan. Marami po kaming kapalpakan. Marami po kaming kasi wala po naman school of father school of parents para ayusin yung aming buhay. Yes. Salamat sa iyong mga salita na madidiscuss namin the following night. I pray that you will give us wisdom to handle. Lord, we live up to you, our country, the Philippines. Yes. Maging aming Pangulo, Vice President, ang mga senador, cabinet secretaries, ang congressman, mayors, lahat ng Panginoon. Unless you reveal to them ang iyong sarili,
na wala pong mangyayari sa aming bansa. But we are positive that you love our country, that you love our Philippines. Yes, And okay. because there are many Christian praying our country, the President ay nananatili itong mapayapa, nananatili itong maayos, Panginoon. Yes, may mga some circumstances that we cannot avoid it because of flood, because of fire, because of earthquake o mga issues. But it's still indeed your faithful God Yes. sa amin. We lift up to you our mayor dito sa city of San Pedro. Yes. I pray that you will bless our mayor, even the vice mayor, the governor. Kulsihal, Panginoon. We also lift up to you our LGUs. barangay captain, Panginoon. I pray that you will bless them, Father God, ang Kulsihal, ang barangay UBL. I Yes, pray that you will speak to them in a very special way para pag-aralan ang ikabubuti at ikaganda ng United Brethren Learning. We also commit to you our denomination and Christian and okay. Missionary Alliance Churches of the Philippines For all the nationwide, pastors. buong mundo, Panginoon. And I pray that you will bless those newly elected, Panginoon, Leaders, Pangulo okay. at Vice President and MBOT, Father. Bless niyo po ang aming mga missionaries, ano man po ang katayo nila sa buhay, ano man po ang kalagayan okay. nila. I pray for your divine health, divine blessing, healing, yes. Panginoon, sa amin. At ngayong gabi pa yung tinatas po namin ang mga anak, tatay, nakaranas ng mga hindi maayos na relasyon sa isa't Yes. isa. Okay. I pray that you will continue to do healing. That's continue to pour out your mighty hand and perform miracle healing sa kanila. Yes, Ma-restore Lord. po ang kanilang relationship at maayos po ang kanilang pagsasama bilang magtatay, Panginoon. Yes. Okay. Kaya ko rin po may mga karamdaman na nag-PM sa amin. Yes, I O pray Lord, kindly I stretch out your extend mighty my hand and hands. perform miracle You are our healing dance, Jehovah Panginoon. Rapha, O Lord God. Pagalingin mo po ang And may mga Christian karamdaman 1:9, nito, Panginoon, Panginoon. sabi mo itong confess. Ikaw lamang po ang Yes, okay. dakilang manggagamot. Yes, Ikaw lang O po ang Lord. dakilang maasahan namin na pwede magpagaling sa amin. We also commit to you, Father God, ang aming mga donors, sponsor, Good Samaritan, faithful ministry partner, yung Yes, okay. nagbibigay po ng tithes nila at offering and love support for the ministry that Yes, you have okay. entrusted to us, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang negosyo, kung sila ay may negosyo. Pagpalain mo po ang kanilang trabaho, Panginoon. magkaroon po sila ng regularity, promotion, at mga incentive, Father God. Yes, okay. At pagpalain mo rin po, Panginoon, yung mga walang trabaho. Bigyan mo po ng magandang trabaho at yung nakakaranas ng mga karamdaman. Yes, O Lord. I pray for your healing touch sa kanila, Panginoon. Lalo na yung mga may mga balo po kami na may mga karamdaman, Panginoon, mga prayerful na widow, Panginoon. I pray that you will continue Yes, to O bless Lord. their lives, Panginoon. Pahabain mo po ang buhay nila. Yes, Bagamat sila nag-iisa sa buhay, above senior na sila, I pray, Father God, palinawin pa rin nyo kanilang mga mata, kalusugan, Panginoon, at ilayo Yes, sa mga okay. disgrasya. Alam ko na mahirap ang mag-isa, pero naniniwala ako, Panginoon, na pahabain mo po at iingatan sila. Yes, O At Lord. sa huli, Panginoon, tinatas po namin ang Olivera Cares, ang Health Philippines, ang Christ Compassion Fellowship, Father God. Lord, as of now, wala pa kami manpower. We pray that you will send some Yes, people to Lord become God. part of our team and volunteer, Father God, that we are starting our new Yes, O God. ministry sa mga Yes, community. Mabalik po kami muli sa community when we started, Father God. I pray, ang mahalaga, Panginoon, sa amin ay may bahagi ang iyong salita. Yes, And after Lord. that, we allow the Holy Spirit na nag-grow yung kanilang faith in Faith in you, you, O Lord. Panginoon. Not Kasi hindi naman po kami organization. building our Yes, O own God. kingdom. We are building your Your kingdom. Yes, Sapagkat O Lord. naniniwala kami na ikaw, ang iyong kaharian, ang iglesyang iyong itinayo, ay Yes, hindi O Lord. magigiba, hindi mawawala because ikaw ang may-ari nito. Yes, O Yung God. sa amin ay instrumento lamang, Panginoon. Ito yung mga bato lamang, Panginoon. Ito yung bahay lamang. Pero ang tunay na kingdom, ang tunay na kaharian ay ang mga puso na tumanggap sa iyo. Yes, O Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you so much. May you bless our time and
a good night rest to each one of us. And most especially, Father God, let the Holy Spirit be upon us. Yes, Empower in us Jesus' and name. continue. We also allow the ministering angels to minister to those who are suffering emotionally, Yes, oh mentally. And we allow the arresting angels to arrest yung mga problem na hindi kaya nilang solusyonan. Yes, Bigyan oh mo sila Lord. ng wisdom. We allow the guardian angel to guard our action, ang ginagawa namin, ang aming mga iniisip, ang aming Yes, pinaplano, okay. i-guard ito. And the ministering angels to minister Yes, each oh one of Lord us. God. And lalo higit pa noon, pinapahintulutan namin ang Banal Espiritu Santo na kumontrol sa amin. Amen. Let your holiness, let your righteousness be Yes, revealed. okay. Kasi ito po ang kailangan makita sa amin, ang Amen. kabanalan ng aming Panginoong Jesus sa amin, ang kabanalan Yes, ng Lord. Espiritu. Let the fruit of the Holy Spirit, let the word of the Holy Spirit be upon the Olivera curse at lahat ng mga dumadalo sa Christ Passion Fellowship. Thank you po, Amen. and we commit everything to you, Lord, in this we pray. Amen. 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 God bless God and bless thank po. you po. Shout out po. And thank you, Shout Kuya out. Jaja, for assisting us. Sagot ka. Our technician, computer IT. Okay na, Say Kuya. goodbye. Bye-bye. Okay, thank